Nagsisimula ang kwento nang malaman natin ang tungkol sa tore ng Diyos kung saan ang sinumang makaabot sa tuktok ay matutupad ang kanilang hiling. Nakita namin ang isang babae na nagngangalang Rachel habang tumatakbo siya, ngunit pinigilan siya ng kanyang kaibigang si Baam na nagtanong sa kanya kung saan siya pupunta. Kaya, ipinaliwanag ni Rachel na aakyat siya sa tore upang makita ang mga bituin, at sinabi niya sa kanya na kalimutan siya. Tumanggi siyang bitawan siya, ngunit nagsimula itong kuminang at nagsimulang maglaho nang bumukas ang pinto sa tore. Iniisip ni Baam na hindi na niya ito makikita muli, nang bigla niyang marinig ang isang boses na nagsasabi sa kanya na ang sagot ay matatagpuan sa tuktok ng tore. Muling bumukas ang pinto, at isang higanteng kamay ang humawak sa kanya. Nagising si Baam sa isang silid at nalilito sa kanyang paligid, ngunit bigla niyang narinig muli ang boses na nagsasabi sa kanya na lahat ng mga bisita ay tinatanggap. Isang misteryosong nilalang na nagngangalang Hidden ang nagpakita, at ipinahayag na siya ang tagapag-alaga ng tore. Tinawag niya si Baam sa kanyang pangalan, na ikinagulat niya, at tinanong niya si Hidden tungkol kay Rachel, ngunit ipinaliwanag niya na ang lahat ng kanyang mga katanungan ay masasagot kapag naabot niya ang tuktok ng tore. Nagtataka si Hidden kung gusto ni Baam na kumuha ng pagsusulit upang makapasok sa tore, at ginagamit niya ang kanyang mga staff upang dalhin sila sa harap ng isang holet na may isang halimaw na nakulong sa loob. Sinabi niya kay Baam na para makapasa siya sa pagsusulit, kailangan niyang pumasok sa hole at basagin ang itim na globo sa gitna. Binalaan niya siya na ang tore ay mapanganib, ngunit si Baam ay nagmamadali patungo sa halimaw. Nang papasok na siya sa hole, hinarang siya ng isang babae na nagngangalang Yori, at nagsimula itong magsalita sa isang banyagang wika. Dumating ang kanyang kasamang si Evan at sinabi kay Yori na hindi niya sila maintindihan, kaya naglabas siya ng bola at pinalibutan ng ilaw si Baam, na napagtanto na maaari na siyang makipag-usap sa kanila. Ang ilaw ay nagiging isang lumulutang na bola na tinatawag na isang pocket, at sinabi ni Evan kay Baam na hindi lamang ito isang translator kundi pati na rin ang kanilang lifeline sa tore. Hiniling niya kay Baam na lumingon sa pocket at sabihing, invisible mode, kaya sinabi niya ito, at nawala ang bola. Nagulat si Baam, at sinabi ni Evan na babalik ito sa orihinal nitong anyo kung sasabihin niyang, visible mode, ngunit nakita ni Yori ang kanyang reaksyon at napagtanto na siya ay isang irregular. Wala siyang ideya kung ano ang sinasabi nito, kaya ipinaliwanag ni Yori na ang isang irregular ay isang tagalabas na pumasok sa tore sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga gate ng mag-isa. Ngunit binanggit niya na siya ay mukhang mahina para sa isang tagalabas. Nag-aalala si Evan na masangkot sa isang irregular, ngunit tinanong siya ni Yori kung nagmamalasakit siya kung kakainin si Baam ng halimaw. Pinutol sila ni Hidden, at binanggit na kahit na siya ang prinsesa ng Zahard, kapag nalaman ng hari ang kanilang ginagawa, sila ay tatapusin. Ngunit binanggit ni Yori na malalaman lamang ng hari kung sasabihin niya sa kanila. Nagtataka siya kung bakit binigyan niya si Baam ng napakahirap na pagsubok, dahil kahit ang mga tao sa ika-20 palapag ay nahihirapang harapin ang halimaw na ito. Tinanong siya ni Yori kung sa palagay niya ay may nakatagong kapangyarihan si Baam at magbabago na siya, ngunit hindi siya naniniwalang espesyal siya maliban sa pagiging gwapo. Hiniling niya kay Hidden na bawasan ang hirap ng pagsubok, ngunit tumanggi siya, at naniniwala si Baam na kaya niyang lutesin ang pagsubok. Sa tingin ni Yori ay masasawi na siya, kaya iminungkahi ni Hidden na ibigay sa kanya ang kanyang Black March kung gusto niyang tulungan siya. Ang Black March ay nakasalalay sa gumagamit, kaya maaaring ito ay maging isang ordinaryong sandata lamang or isang talem na may kakayahang magputol ng anuman. Tutol si Evan sa ideyang ito dahil sandata lamang ito para sa isang prinsesa ng Zehard, ngunit nagpasya siyang ipahiram ito sa kanya. Inilabas niya ang espada at ibinigay kay Baam, at kahit na nag-aalangan itong kunin, nakumbinsi niya itong tanggapin ito. Nangangako siyang ibabalik ito pagkatapos makumplito ang pagsubok, ngunit sinabihan siya ni Yori na tumuon sa pananatilang buhay. Pumasok si Baam sa hole, ngunit bumangon sa hangin ang halimaw at akmang sasalakayin siya. Kaya, sinubukan ni Yori na makialam, ngunit pinigilan siya ni Hidden dahil babagsak siya sa pagsusulit kung tutulungan siya nito. Ngunit kinain ng halimaw si Baam, na dahilan upang itulak ni Yori si Hidden palayo, ngunit sa pagkakataong ito ay pinigilan siya ni Evan. Inihayag niya na walang paraan upang maiwasan ang halimaw, kaya ginawa ni Baam ang tamang bagay sa pamamagitan ng pagtalon sa bibig nito at pag-atake mula sa loob. Iniluwa siya ng halimaw, at nagalit si Yori kay Evan dahil hindi niya sinabi kay Baam ang landas upang makapasa sa pagsubok.
Ngunit ipinaliwanag ni Evan na kahit na may nakakaalam ng sagot, hindi marami ang hahayaan ang kanilang sarili na kainin. Lumapit si Baam sa itim na bola at tinamaan ito ng kanyang espada, ngunit nagulat ang lahat dahil hindi ito nabasag. At sinabi ni Hida na hindi niya masabi sa kanila kung bakit, ngunit binanggit niya ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Naaalala ni Baam ang mga alaala nila ni Rachel at patuloy na inaatake ang bola, ngunit hindi ito nabasag. Muling bumangon ang halimaw at sumugod ito sa kanya, habang sinisigawan siya ni Hida na magsalita sa espada. Kaya, hinihiling niya dito na ipahiram sa kanya ang kapangyarihan nito. Biglang lumabas ang isang liwanag mula rito, tinutulak ang halimaw, at isang babae ang nagpakita sa harap ni Baam, nagtatanong sa kanya kung gusto niya ng kapangyarihan na umakyat sa tore. Pero sabi niya, ang gusto lang niya ay makita ulit si Rachel. Tinawag niya itong boring, ngunit nagpa siya siyang tulungan sa pagkakataong ito dahil nakita niyang cute siya. Binanggit ni Yori kung paanong ang espada ay hindi kailanman nagbigay ng kapangyarihan sa kanya, at napagtanto na ito ay dahil mas gusto nito ang mga lalaki. Nabasag ang bola at nawala si Baam sa manipis na hangin, habang isiniwalat ni Hida na umakyat na siya sa susunod na palapag. Nagsimulang magpanik si Evan dahil isinama niya ang Black March, ngunit pinatahimik siya ni Yori, sinabing susundan nila siya para makuha ang espada. Ngunit binanggit ni Evan na bawal silang pumasok sa testing area para sa mga kandidato, ngunit sa palagay ni Yori ay nakakainip na sundin ang mga patakaran. Nagising si Baam sa ikalawang palapag, kung saan ang isang itim na kahon ay nag-aanunsyo na mayroong 4 na raang regular sa palapag na ito, at upang maalis ang antas na ito, ang bilang ng mga tao ay kailangang bumaba sa 200 sa loob ng limitasyon sa oras. Sa pagsisimula ng pagsubok, inatake si Baam ng isang mandirigma na nagawang pabagsakin siya, ngunit inatake siya ng isang archer na napaslang naman ng isang sniper. Alam ni Baam na kailangan niyang mabuhay, kaya naghahanda siyang salakayin ang isang kaaway na nasa harapan niya. Ngunit nagpakita ang isang lalaki na nagngangalang Kon, na nagsasabi sa kanya na ang kanyang pag-atake ay hindi gagana. Itinutok ni Baam ang kanyang espada kay Kon, ngunit binalaan niya ito tungkol sa isa pang kaaway sa likod niya. Tinukso ni Kon ang kalaban sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang nagsasalitang alligator, na ikinagalit niya, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Rock. Sinabi niya kay Kon na wala siyang interes sa kanya, at gusto lang niyang harapin si Baam para mas lumakas siya. Ngunit iniisip ni Kon na isa lamang siyang tao na nagpapahintulot sa kanyang sarili na kontrolin, dahil hindi niya kinwestiyon ang mga nakatataas ng sabihin nila sa lahat na pumaslang ng 200 katao. Sinubukan siyang hampasin ni Rock, ngunit madaling nakaiwas si Kon sa kanyang pag-atake at naisip na marahil ay napakahirap para sa kanya na maunawaan ang sinabi nito. Nagpaalam siya kay Baam dahil kailangan niyang maghanap ng mga kakampi na makakasama niya sa pag-akyat ng tore. Ngunit nang siya ay aalis na, ang sandata ni Baam ay nakakuha ng kanyang atensyon, kaya tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pagtisod kay Rock at pagpapapaniwala sa kanya na sila ay tatakas. Hinahabol sila ni Rock, pero sa totoo lang, nagtatago lang sila sa likod ng ibang nilalang. Tinanong ni Kon si Baam kung saan niya nakuha ang Black March dahil isa itong sandata na ipinagkaloob sa prinsesa na pinili ng Zehard, ang hari ng tore. Kaya inihayag ni Baam na ibinigay ito ni Yori sa kanya at may hinahanap siya. Kaya napagtanto ni Kon na hindi siya regular. Sinundan ni Baam si Kon, at pumunta sila sa isang ligtas na lokasyon kung saan nakita nila sa kanilang pocket na 268 na mga regular ang natitira. Iniisip ni Kon kung nakapaslang na ba si Baam ng isang regular, ngunit binanggit niya na hindi niya naaalala ang kanyang nakaraan maliban sa mga bagay na itinuro sa kanya ni Rachel. Iniisip ni Kon kung siya ba ang kanyang kasintahan, ngunit sinabi ni Baam na pag-aari niya ito, kaya kailangan niyang umakyat sa tore upang makita siya. Iniisip ni Kon na si Rachel ang kanyang pinuno, ngunit walang ideya si Baam kung ano ang ibig sabihin nito. Hiniling sa kanya ni Kon na maging kakampi niya at ibinunyag na pagkatapos marinig ang mga patakaran ng palapag na ito, nagpa siya siyang huwag pumaslang ng sinuman ngunit sa halip ay humanap ng mga kakampi sa 200 mabubuhay. Biglang sumulpot si Rock sa likuran nila at sinubukang atakihin sila nang ipahayag na ang limitasyon na 200 ay naabot na, at sinumang patuloy na lalaban ay mabibigo sa pagsubok. Sinabihan ang lahat na humanap ng 2 kaalyado sa loob ng 2 minuto, at papasa sila sa pagsusulit kung hahawakan nila ang kanilang mga kaalyado kapag natapos na ang oras.
Iniisip ni Kon na kailangan nilang makipag-alyansa kay Rock, ngunit sinusubukan pa rin niyang labanan ang mga ito, kaya tumakbo sila palayo sa kanya, iniisip kung naiintindihan niya ang mga patakaran. Ngunit ipinaliwanag ni Rock na ayaw niyang maging kakampi sa kanyang biktima. Nakita ni Kon na wala siyang ibang mapagpipilian, kaya naghanda siyang tapusin siya at humanap ng ibang kakampi. Pero pinaalalahanan ni Baam si Rock na siya ang target niya kaya sila ang dapat maglaban. Sumang-ayon si Rock, ngunit itinapon ni Baam ang kanyang sandata at sinabihan si Rock na tapusin siya. Ngunit tumanggi si Rock na umatake hanggang sa gamitin ni Baam ang kanyang sandata, at ayaw niyang kunin ito. Kaya, ganap na nabalisa dito si Rock. Inaanyayahan ni Kon si Rock na sumama sa kanila sa pag-akyat sa tore, sinasabing makakahanap siya ng mas malalakas na kalaban doon, ngunit tumanggi si Rock, at siya ay umatake. Ang oras ay malapit nang matapos, kaya si Kon ay kumapit kay Rock, at si Baam ay sumunod sa kanyang pangunguna, na nagpapahintulot sa kanila na makapasa sa pagsubok. Nakita namin ang mga regular na nagtitipon, at nakita ni Kon na 120 katao ang nakapasa sa pagsusulit. Sa kabilang banda, sinusubukan pa rin ni Rock na makipaglaban sa kanya si Baam, ngunit binanggit ni Kon na kung ihahayag ni Baam ang kanyang sandata sa harap ng lahat, hahabulin siya ng mga ito. Ipinaliwanag ni Kon na mas mabuting labanan siya ni Rock kapag lumakas siya, at iniisip ni Rock na sinusubukan niyang lokohin siya. Ngunit ang kanyang tiyan ay nagsimulang tumunog, kaya binigyan siya ni Kon ng isang candy bar. Samantala, dalawang regular ang nagsimulang magtalo sa isa't isa nang sila ay pinatigil ng test administrator na nagngangalang Lero, na binanggit na ang pakikipag-away ay ipinagbabawal sa lugar na ito. Kaya agad silang huminto sa pag-aaway at napagtanto na siya ay isang ranker. Ngunit walang ideya si Baam kung ano ang ibig sabihin nito, kaya ipinaliwanag ni Lero na ang isang ranker ay isang taong nakarating sa tuktok ng tore. Binanggit ni Lero na napakaraming tao ang nakapasa sa pagsusulit, kaya ang ilan sa kanila ay kailangang alisin. Bumubuga siya ng tubig mula sa kanyang mga kamay, at itinulak ang lahat pabalik gamit ang isang pader. Tinawag niya itong Shinsu, na sinasabing ito ang pinagmumula ng kapangyarihan ng tore, at ipinaliwanag niya na ang mga koponan na makakalagpas sa pader ay papasa sa pagsubok. Iniisip ni Kon na makakadaan si Rock ng walang kahirap-hirap, ngunit sa tingin niya ay maaaring mahirapan si Baam. Pero nagulat ang lahat na nasa kabilang side na siya ng pader. Hindi siya napaatras tulad ng iba at nag-alok na pumunta sa kabilang panig, ngunit sinabi ni Lero na nakapasa siya sa pagsusulit dahil itinuturing niyang swerte ang pinakamahalagang faktor sa pag-akyat sa tore. Ang iba ay nagsisikap na makalagpas sa pader, at upang magpalipas ng oras, si Lero ay nakipagpustahan kay Baam kung sinong tao ang unang makakalagpas sa pader, kung saan ang mananalo ay magtatanong ng anumang mga katanungan na gusto nila. Luminggo-linggo sila at nauwi sa pagpili ng iisang tao, ngunit sumasang-ayon pa rin si Lero na sagutin ang kanyang mga tanong dahil nakakabilib pa rin na makakuha ng tie sa isang ranker. Iniisip ni Baam kung nakita na ba ni Lero si Rachel, ngunit hindi niya nakita, kaya tinanong siya ni Baam tungkol sa mga irregular, at sinabi niyang sila ang mga taong hindi sumusunod sa mga patakaran ng tore. Inihayag niya na ang tore ay binubuo ng 3 seksyon. Ang una ay ang Outer Tower, na isang residential district. Ang iba pang seksyon ay ang Inner Tower, kung saan sila ay kasalukuyang matatagpuan, at ang huling bahagi ay ang gitnang lugar na nag-uugnay sa 2 seksyon. Karamihan sa mga tao ay gumugugol ng kanilang buhay sa Outer Tower, ngunit ang ilan sa kanila ay pinili ni Hidden at binigyan ng pahintulot na umakyat sa Inner Tower. Iniisip ni Baam kung ang ibig sabihin nito ay ang lahat ay ipinanganak at lumaki sa tore, na ikinagulat ni Lero dahil ito ay dapat na halata. Pero napaisip dito si Baam kung sila lang ba ni Rachel ang taga-ibang mundo. Binanggit ni Lero na ang mga irregular na pumasok sa tore ay kadalasang hindi kapani-paniwalang malakas, ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol kapag ang isa sa mga regular ay nagsimulang gumawa ng eksena. Ipinaliwanag niya na hindi siya dapat bumagsak sa pagsusulit na ito dahil malakas siya, at kaya niyang pumaslang ng isang ranker. Dumaan si Lero sa dingding at tinakpan ang regular ng Shinsu, na sinasabi sa kanya na maaari itong magbigay sa kanya ng walang limitasyong kapangyarihan kung matitiis niya ito. Inihayag niya na kailangan nilang harapin ang antas na ito ng Shinsu araw-araw sa ika-30 palapag, na ikinagulat ng regular, at nang palayain siya ni Lero, napaluhod siya. Dumaan din sa dingding si Rock at Kon, at kahit noztok ang bag ni Kon, nagawa niyang makalusot. Hinihiling ni Lero na swertehin si Baam ngunit binalaan siya na huwag masyadong lumapit kay Kon.
Tumingin si Baam sa langit at tinawag itong kisame, kaya humagalpak ng tawa si Rock habang sinasabi sa kanya na ito ang langit. Naalala niya ang oras na sinabi sa kanya ni Rachel na sa gabi, ang kalangitan ay puno ng mga bituin ngunit ipinahayag na ito ay isang imitasyon lamang na nilikha sa pamamagitan ng paggamit ng Shinso, at hindi niya alam kung ang tunay na kalangitan ay umiiral. Tinanong niya si Baam kung gusto niyang makita ang mga bituin, ngunit binanggit niya na curious siya tungkol dito dahil pumasok si Rachel sa tore upang makita ang mga ito. Pakiramdam ni Con ay may mali, nagtataka kung bakit umalis si Rachel upang umakyat sa tore ng mag-isa matapos siyang alagaan ng matagal, ngunit sinabi ni Baam na walang mali sa kanya. Magsisimula ang susunod na pagsubok, at nakarinig sila ng sigaw, na nagpapaisip sa kanila na ang susunod na pagsubok ay magiging mapanganib. Ang mga koponan ay patuloy na pumapasok sa lugar ng pagsubok, ngunit nag-aalala sina Con at Baam dahil mabilis na nagtatapos ang mga pagsusulit. Nag-aalok ang isang regular na bigyan sila ng pahiwatig, ngunit nag-aalinlangan kung paano niya ito nalaman dahil wala silang mga pahiwatig. Ngunit binanggit ng regular na oras ang pangunahing pahiwatig, at ipinapakita na ang mga koponan na hindi pa sumisigaw sa ngayon ay nakapasa sa pagsusulit sa loob ng 5 minuto, na nangangahulugang kailangan din nilang ipasa ito sa loob ng panahong ito. Nagpapasalamat si Baam sa regular ngunit naniniwala si Con na sinusubukan lamang niyang gamitin ang mga ito upang subukan ang kanyang teorya. Sinabi ng regular na ang pagiging masyadong mausisa ay maaring nakakapinsala, ngunit binanggit ni Con kung paanong hindi niya mapigilan ang kanyang sarili pagkatapos ng pagtataksil na dinanas niya, kaya nagalit siya at itinulak ang regular, nagbabantang tatapusin siya, ngunit nagpasya siyang pigilan ang sarili. Pumasok si Baam at ang iba pa sa testing area, kung saan nakakita sila ng orasan, kaya naniniwala si Baam na tama ang regular ngunit gusto ni Con na kalimutan ang sinabi niya. Ibinunyag ng test director na nagngangalang Johan na para makapasa sa pagsusulit, kailangan nilang buksan ang tamang pinto, ngunit mayroon lamang silang isang pagkakataon, at kung magtatagal sila ng mas mahaba kaysa sa 10 minuto, ang pagsusulit ay puwersahang tatapusin. Humingi si Baam ng higit pang mga pahiwatig bago magsimula ang pagsusulit, ngunit sinabi ni Johan na ibinigay niya sa kanila ang lahat ng mga pahiwatig, kaya naisip ni Baam na ito ay isang pagsubok ng swerte. Ang pagsubok ay nagpawala sa isip ni Rock dahil hindi siya mahilig mag-isip, at sinubukan siya ni Baam na pakalmayan. Pinananatili ni Con ang kanyang kalmadong sarili, at sinusubukang maghanap ng mga pahiwatig sa silid upang mahanap ang tamang pinto. Iniisip ni Johan na sa wakas ay dumating na ang taong maaaring gumamit ng kanyang ulo, ngunit naniniwala siyang hindi malalampasan ang pagsubok na ito sa pamamagitan lamang ng paggamit ng utak. Nalilito si Con kung bakit may orasan sa kwarto dahil uri nila ang oras sa kanilang mga pocket, kaya naman nagtaka siya sa pahiwatig na ibinigay sa kanila ng regular. Nagsisimula niyang maalala ang kanyang nakaraan nang may mga tsismis tungkol sa kanya, na siya at ang kanyang kapatid sa ama na si Maria ay magkasintahan. Ang isa pa niyang kapatid na babae ay dapat na mapili bilang isang prinsesa ng Zahard, ngunit sa halip, si Maria ay napili dahil siya ay tumulong sa kanya, at sa sandaling siya ay napili, siya ay iniwan, at ang kanyang buong pamilya ay ipinatapon. Habang sinusubukan niyang pakalmayan ang kanyang sarili, binuksan ni Rock ang isang pinto gamit ang kanyang instinct, at sila ay nakapasa sa pagsubok. Inihayag ni Johan na kailangan lang nilang buksan ang anumang pinto sa loob ng 5 minuto, ngunit nalilito si Con kung ano ang sinusuri ng pagsusulit na ito. Napagtanto ni Johan na ang pagkakanulo ng prinsesa ay nag-iwan ng malalalim na sugat kay Con, kaya hindi siya makapagtiwala sa anuman at wala siyang magagawa ng may katiyakan. Sa palagay ni Con ay hindi mahalaga ang alinman sa mga ito, ngunit binanggit ni Johan na ang mundo ay hindi maghihintay para sa kanya upang maging tiyak, kaya kailangan niya ng mga kasama na magbubukas ng mga pinto ng walang pag-aalinlangan. Nalaman namin na ang regular na nagbigay ng pahiwatig kina Con at Baam ay inutusan ni Johan, dahil gusto niyang malaman kung ito ay makakatulong or makahahadlang sa kanila. Sa kabilang banda, tinanong ni Johan ang isang test administrator na nagngangalang Quant, iniisip kung tama ba ang ginawa niya sa pangangasiwa ng pagsusulit dahil 3 tao lang ang pumasa sa kanyang pagsubok. Kaya, isiniwalat ni Quant na ibinigay niya sa kanila ang una, at pangalawang pagsusulit ng sabay-sabay bilang isang hindi napapanahon na survival match. Nagulat si Johan kung paano pinaslang ng 3 taong dumaan ang ibang mga regular sa loob ng 30 minuto, kaya naman iniisip niya kung may irregular or prinsesa sa kanila.
Binanggit niya na kung malaman ito ng mga nakatataas, pareho silang tatapusin, ngunit nagpa siya siyang tulungan si Quant at tumawag kay Lero. Samantala, si Baam ay nagpupumilit na bumili ng inumin para kay Rock, kaya isa pang regular na nagngangalang Liso ang bumili para sa kanya, at ipinakilala din niya ang kanyang mga kasamahan na sina Anak at Hats. Nakipagkita siya kina Kon at Baam at binanggit na nakikisimpatya siya kay Baam, at na-inspire din siya dahil pareho silang mukhang ordinaryong tao. Dumating si Lero at ibinunyag na ang lahat ay nabigyan ng pagkakataong lumahok sa isang bonus na pagsubok, ngunit binanggit ni Liso kung paanong hindi magandang balita para sa kanila ang pagkuha ng mas maraming pagsusulit. Sinabi ni Lero na ang pagsusulit na ito ay voluntaryo, ngunit ang sinumang makapasa dito ay ituturing na nakapasa sa lahat ng iba pang mga pagsusulit at bibigyan ng pahintulot na magpatuloy sa pag-akyat sa tore, na ginagawang lahat ay lumahok dito. Ipinaliwanag ni Lero na ang 5 koponan ay sabay-sabay na lalahok sa isang 5 minutong laro, kung saan susubukan nilang nakawin ang korona ng isa't isa, at ang laro ay hahatiin sa 5 round. Isang miyembro ng koponan ang magsusuot ng korona at mananatiling nakaupo hanggang sa katapusan ng laro, at kung magagawa nilang ipagtanggol ito hanggang matapos ang round, ang iba pang 4 na koponan ay aalisin. Papasok ang mga bagong koponan sa laro sa ikalawang round, at sa sandaling umalis sa upuan ang taong may suot na korona, magtatapos ang laro. Magreresulta ito sa 5 bagong koponan na papasok sa laro, at ang koponan na may korona sa dulo ng huling round ang mananalo. Nangangahulugan ito na ang pagkapanalo sa unang bahagi ng round ay masasaktan lamang ang kanilang mga pagkakataon, ngunit kung ang isang koponan ay tumatagal na masyadong mahaba upang lumahok, ang laro ay maaaring magtapos nang hindi sila nakakakuha ng pagkakataon na maglaro. Binanggit niya ang isang koponan mula sa isa pang lugar ng pagsubok na lalahok din sa larong ito, at nararamdaman ni Rock na napakalakas nila. Magsisimula na ang unang round, at sinabi sa lahat na kung gusto nilang lumahok, kailangan nilang pindutin ang buzzer sa kanilang waiting room bago magbilang si Lero ng 5. Nagpasya si Liso at ang kanyang mga kasamahan sa koponan na lumahok sa unang round, at sinalungat ng isang koponan lamang. Sinabihan ni Anak ang kanyang mga kasamahan na tumalikod dahil siya lamang ay sapat na para sa kanilang mga kalaban, dahil itinuturing niyang mahina ang mga ito. Ginagamit niya ang kanyang extending weapon para salakayin sila, at kahit na sinuntok ng isa sa kanila ang kanyang ulo, hindi ito nakakaapekto sa kanya, at sa huli ay nasaktan niya ang kanyang sarili. Napagtanto nilang wala silang pagkakataong talunin siya, kaya sinubukan nilang makuha ang korona sa halip, ngunit pinigilan niya silang lahat. Sinabihan siya ni Liso na ibigay sa kanya ang korona dahil kung protektahan siya ni Hats, walang paraan na matatalo sila. Ngunit si Anak mismo ang nagsusuot nito at sinisigurong hindi niya ito mawawala. Magsisimula na ang susunod na round, at laking gulat ni Baam nang makita niya ang isang babae sa kalabang koponan, na iniisip na siya si Rachel. Sinubukan ni Liso na sabihin na ibigay sa kanya ang korona dahil siya ang pinakamahinang miyembro, ngunit ipinahayag ni Lero na sa sandaling umupo siya sa trono, hindi siya makakaalis or magreresulta ito sa kanilang pagkatalo. Nagulat si Liso dahil hindi sinabi sa kanila ang tungkol dito, ngunit binanggit ni Lero ang isang detalyadong paliwanag ng mga patakaran na naipost sa waiting room. Magsisimula ang oras ng pag-sign up para sa susunod na round, at naghahanda si Rock na pindutin ang buzzer, ngunit pinahinto siya ni Kon. Humihingi siya ng 10 chocolate bar para hindi niya ito pinindot. 2 koponan ang nagpasya na maglaro sa round na ito, at nabanggit ni Liso kung paano ang isa sa mga koponan ay may natutulog na miyembro, ngunit sinasabi nila na hindi nila kailangan siya upang talunin ang isang lalaki na tulad niya. Nagsimulang umatake ang ibang team, at inihagis ni Hats ang kanyang espada sa hangin at ginamit ang isa pa niyang espada para itaboy sila. Sinubukan ng isa sa kanila na pigilan ang paggalaw ni Hats, ngunit pinutol niya ang kanyang kutsilyo habang sinusubukan ng ibang miyembro na gamitin ang pagkakataong ito para umatake. Ngunit huminto siya dahil sa isa pang espada. Sa kabilang banda, hawak ni Liso ang kanyang sarili laban sa kabilang koponan, ngunit nag-aalala siya sa kanilang miyembro na natutulog. Habang na-distract siya, inatake si Liso ng isa sa kanila gamit ang kanyang kutsilyo, at habang uma-attrage siya, hinawakan siya ng ibang miyembro. Sa tingin niya ito na ang katapusan niya, ngunit iniligtas siya ni Hats dahil natalo na niya ang kabilang koponan. Nagtataka si Rock kung bakit pinigilan siya ni Kon sa pagpindot sa button, kaya ipinaliwanag niya kung paano siya makakasali sa round na ito sa ilalim ng normal na mga kondisyon. Nalaman namin na ang natutulog na lalaki ay pinangalanang Lor, at sinabi niya sa kanyang koponan na pindutin ang buzzer.
Ipinaliwanag niya ang parehong bagay sa kanilang mga koponan, sinabi na ang koponan na may korona ay magkakaroon ng disadvantage hanggang sa katapusan ng ikalawa or ikatlong round. Ngunit habang umuusad ang laro, tataas ang bilang ng mga kalahok, kaya kahit gaano pa nilalabanan ang koponan sa trono, sila ay maaabala ng ibang mga koponan. Sa pinakamasamang sitwasyon, isa pang koponan ang magnanakaw ng korona, kaya sa halip na pigilan ang ibang mga koponan, ang pinakamagandang opsyon ay ang maupo sa trono mismo. Naniniwala si Rock na dapat silang lumaban sa round na ito, ngunit sinabi ni Baam na hindi nila ginawa dahil si anak ang nasa trono. Sinabi sa kanya ng mga kasamahan ni Lor na hindi nila maaaring kunin ang korona kay anak, ngunit tiniyak ni Lor sa kanila na magagawa niya ito kung aakitan nila si Hats at Liso palayo sa kanya. Bumalik kami sa laban ng magising si Lor at nagpaputok ng napakalaking Shinsu Blast kay anak. Iniiwasan niya ang kanyang pag-atake, at nag-follow up ang mga miyembro ng koponan ni Lor, sinusubukang patumbahin siya sa trono, ngunit nagawa niyang manatili dito. Sinubukan ni Liso at Hats na tulungan siya, ngunit naglunsad si Lor ng isa pang blast, at muli niya itong naiwasan. Pinayuhan niya itong sumuko dahil maaari niyang salakayin ang trono mula sa kahit saan, ngunit nagalit si anak at ginamit ang kanyang sandata para salakayin ang lahat. Sinabi niya na maaari rin niyang tapusin silang lahat mula sa trono, ngunit nadismaya si Lero na bumigay siya sa kanyang emosyon. Sa waiting room, nagsimulang kumilos ang sandata ni Baam, na napansin ni anak, kaya binawi niya ang kanyang sandata. Ginagamit ng mga kasamahan ni Lor ang pagkakataong ito para iligtas siya, at ipinaalala ni Lor sa kanila na kung pupunta sila sa waiting room, madidisqualify sila. Pero sa tingin nila mas mabuti na ito kaysa masawi. Sa isang bonus na pagsubok, pumasok si anak sa waiting room ni Baam at nagtataka kung bakit mayroon siyang Black March. Napagtanto niya na nahihirapan itong kontrolin ito, kaya sinabi niyang hindi siya karapat-dapat dito at gusto niyang ibigay ito sa kanya. Naguguluhan si Liso kung bakit niya diniskwalipika ang mga ito para lamang sa isang espada, ngunit inihayag ni anak na isa ito sa 13 mahiwagang sandata, na ibinibigay lamang sa mga prinsesa ng Zahad. Napansin ni Hats na kamoy nito ang armas ni anak, kaya ibinunyag ni anak na isa siyang prinsesa ng Zahad. Gusto niyang ibigay sa kanya ni Baam ang Black March ngunit tumanggi siya dahil kailangan niyang ibalik ito kay Yori. Naghahanda si anak sa pag-atake ngunit pinigilan sila ni Lero, na gustong pumunta sila sa kanilang waiting room dahil na-disqualify sila. Nagmumungkahi si anak ng taya para sa espada, na sinasabi na kung manalo sila sa laro, ibibigay niya sa kanya ang kanyang sandata. Tutol si Baam sa taya, ngunit binanggit ni anak na pinaplano niyang tapusin siya pagkatapos ng laro at kunin ang espada, kaya ito ay sa kanyang pinakamahusay na interes na tanggapin ang taya. Sinabi niya na mababa ang kanilang tsansa na manalo, na ikinagalit ni Rock at Kon, at naghahanda silang pumasok sa laro. Habang pabalik si anak sa waiting room, may ibinulong sa kanya ang isang babae mula sa ibang team, na ikinagalit niya. Pero pinigilan siya ni Hats dahil ayaw na niya ng gulo. Sa tingin ni Kon ay kahanga-hanga si Baam dahil hindi niya ibinigay ang Black March kay anak, ngunit binanggit niya kung paano sinabi sa kanya ni Rachel na huwag ipagkanulo ang sinuman. Ang tawag ni Baam sa kanyang sarili ay walang isip at mahina, ngunit naniniwala siyang ito ang dahilan kung bakit siya naging espesyal dahil kahit siya ay mahina, tinupad niya pa rin ang kanyang pangako noong nasa linya ang kanyang buhay. Ang susunod na round ay magsisimula, at ilang mga koponan ang lumabas dahil ito ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon upang makaluklok sa trono. Lahat sila ay nagsisikap na makuha ang korona, ngunit nahawakan ito ni Kon sa isang kisap mata, at sa halip na isuot ito, nagpasya siyang itago ito sa kanyang bag, at sinabing ibibigay niya ito sa sinumang makakatalo sa kanya. Ang lahat ay nagsimulang umatake sa kanya, at kahit na napigilan niya ang lahat ng kanilang mga pag-atake gamit ang kanyang bag, itinapon niya ang korona. Habang ipinaglalaban ito ng lahat, umupo si Baam sa trono at inilabas ni Kon ang tunay na korona, na inihayag na peke ang itinapon niya. Binuksan niya ang kanyang bag, at hindi mabilang na mga korona ang nahuhulog, na nagpapaunawa sa lahat na ang bag ay maaaring lumikha ng mga kopya. Ang lahat ng iba pang mga koponan ay nagpasya na magtulungan dahil nakita nila ang kanyang panlilinlang na nakakahiya. Sumugod sila patungo sa trono, ngunit pinigilan ni Rock ang kanilang pag-atake at ibinato ang kanyang sibat patungo sa kanila, na tinatangay silang lahat. Ang koponan mula sa iba pang lugar ng pagsubok ay nagtataka kung dapat silang pumasok sa susunod na round, ngunit nagpasya silang maghintay.
Binanggit ni Rock kung paano gustong ipasikat ni Kon ang kanyang bag, ngunit sinabi niya na gusto lang niyang ipakita ang kanyang lakas sa harap ni anak. Magsisimula ang ika-4 na round, at may 3 koponan na papasok. Sinabihan ni Kon si Rock na huwag makipaglaban sa kanila dahil dapat nilang ingatan ang kanilang lakas para sa huling round. Ito ay nakalilito kina Baam at Rock dahil ang mga koponan ay nagpaplanong magtulungan laban sa kanila, ngunit ang isa sa mga koponan ay biglang nagsimulang umatake sa iba. Nagulat si Baam kung paano nalaman ni Kon na mangyayari ito, at ibinunyag niya na sa unang pagsubok, tinulungan niya sila sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa kanyang bag. Napansin niya na hindi inaasahan ang pagkikita ni Rock at Baam dahil sapat na ang 3 regular na nasa loob ng kanyang bag para bumuo ng isang team. Pagkatapos ng ikatlong pagsubok, inilabas niya ang mga ito sa bag at ipinaliwanag ang sitwasyon, at ang pagtali ng kanyang buhok gamit ang bandanaang hudyat para tulungan siya. Nadismaya si Rock na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban, ngunit binigyan siya ni Kon ng isang chocolate bar at tinitiyak sa kanya na maaari siyang makipaglaban sa huling round. Sinabi niya na hindi niya gustong gamitin ang kanyang mga kaalyado ng maaga, ngunit dapat silang manalo sa larong ito dahil gusto niyang umakyat sa tore kasama nila. Tinalo ng mga kaalyado ni Kon ang iba pang 2 koponan at nagpatuloy na i-disqualify ang kanilang mga sarili, na minarkahan ang pagtatapos ng ika-4 na round. Magsisimula na ang huling round, at nag-aalala si Kon sa team mula sa kabilang testing area dahil hindi niya alam kung gaano sila kalakas. Sa pagsisimula ng round, ang isang babae na nagngangalang Warrior ay mabilis na natalo ang 2 koponan, kaya hiniling ni Kon kay Rock na harapin siya. Inatake siya ni Warrior ng kanyang staff, at kahit na hinaharangan niya ang kanyang mga pag-atake, nagawa niyang lagpasan siya. Aabot na sana siya kay Baam pero bigla siyang pinigilan ng babae mula sa kabilang testing area. Habang na-distract sa kanya si Kon, bigla siyang inatake ng isang lalaki. Ginagamit niya ang kanyang bag upang kopyahin ang kanyang kutsilyo at itinapon ito sa kalaban. Habang nakikipaglaban si Rock sa isa pang team, tumabi sa kanya ang babae na inaakala ni Baam na si Rachel at tiniyak sa kanya na wala silang planong magnakaw ng korona. Sinusubukan niyang kumpirmahin kung siya nga si Rachel, ngunit humakbang ang kanyang kasamahan sa harap niya. Nagtataka si Rock kung nasuhulan sila ni Kon, ngunit binanggit niya na mula sila sa ibang lugar ng pagsubok, kaya wala siyang oras upang gawin iyon. Na-headbutt ni Rock ang kanyang kalaban at inihagis siya sa isang pader, habang inihagis ni Kon ang kanyang mga kutsilyo sa ere para makaabala sa kanyang kalaban, at ginamit niya ang pagkakataong ito para makuha ang pangwakas na atake. Nagtataka si Rock kung bakit tinutulungan sila ng ibang koponan at sa tingin ni Kon ay hindi nila habol ang korona, kaya sa tingin niya ay nanalo sila sa laro. Tinanong ni Baam ang babae kung siya si Rachel, at nagtataka siya kung bakit niya dapat akyatin ang tore kung nahanap na niya ito. Ipinagpatuloy ni Warrior ang pakikipaglaban sa ibang babae na biglang nabali ang heels, at ginamit ni Warrior ang pagkakataong ito para sumugod patungo sa trono. Nilagpasan niya ang iba at hinampun niya si Rachel ng kanyang tungkod, dahilan para umalis si Baam sa trono para tulungan siya. Siya ay sumubsob sa kanyang harapan, at siya ay natama ni Warrior, na naging sanhi ng kanyang pagdugo. Iniisip ni Baam kung paano niya binaygo si Rock, ngunit kailangan niyang protektahan si Rachel. Ang kanyang katawan ay biglang naglabas ng napakalaking enerhiya, nabasag ang maskara ni Warrior, at naghahanda siyang tapusin siya. Ngunit biglang huminto ang oras nang magpakita ang espiritu mula sa Black March na nagsasabi kay Baam na nawalan na siya ng kontrol. Kaya kinis niya ito, pinilit itong makatulog. Nakipagkita si Lero kay Johan at ipinahayag na walang nanalo sa laro dahil winasak ng Shinso ni Baam ang korona. Tinanong niya si Johan kung bakit niya naisip ang crown game, kaya ipinahayag niya na ito ay para tulungan si Quan. Ngunit naisip ni Lero na mayroon siyang ibang layunin. Sa palagay niya, kakaiba ang kinikilos ng trio na nanggugulo dahil hindi nila hinabol ang korona, at tumulong pa sila sa ibang koponan sa laro. Kaya naniniwala si Lero na isang miyembro ng kanilang grupo ang naunang nakatagpo ng isa sa mga examinees. Ngunit binanggit sa mga tuntunin na ang mga kakilala ay hindi maaaring sumali sa parehong pagsubok, kaya iniisip niya kung ang layunin ni Johan ay upang pagsamahin sila. Ipinaliwanag ni Johan na ang kanilang trabaho ay hindi lamang upang matukoy ang mga taong karapat-dapat na umakyat sa tore, kundi pati na rin upang alisin ang mga maaaring makapinsala dito. Tinanong siya ni Johan kung may mga ganyang tao sa pagsusulit, kaya naiisip ni Lero si Baam, ngunit sinabi niyang wala.
Bago siya umalis, tinanong niya si Johan kung nakakita na ba siya ng isang taong walang kontrata sa isang administrator, ngunit maaaring gumamit ng Shinso nang walang anumang pagpigil. Sinabi ni Johan na labag ito sa batas ng Tore, ngunit alam niya ang isang hindi regular, si Mazino, na nakagawa nito. Samantala, hindi pa rin nagigising si Baam, at inaalagaan siya ni Kon, pero nagulat siya nang bumisita si Rachel. Hiniling niya sa kanya na huwag sabihin kay Baam ang tungkol sa kanya dahil iniisip niya na kung sila ay magkasama, sila ay magiging kahinaan ng isa't isa. Pagkatapos niyang umalis, sinubukan ni Rock na tingnan si Baam, ngunit sinabi ni Rock na wala siyang pakialam sa kanya. Sa kabilang banda, nakuha ni Anak ang kanyang mga kamay sa Black March, ngunit ang espiritu ay tumanggi na makinig sa kanya, sinabi na kakausapin lamang niya ang isang lalaki. Kaya dinala ito ni Anak kay Liso, at habang sinusubukan niyang hawakan ang espada, nabigla siya, at sinabi ng Black March na makikipag-usap lang siya sa isang gwapo. Sa kanyang pag-alis, ang ibang babae na nagngangalang Indorsea ay nagtataka kung alam niya kung kanino ang sandata, na inihayag na ito ay kay Yori. Binanggit niya na sa lahat ng prinsesa na napili sa nakalipas na 5 taon, si Yori lang ang nagbigay ng isa sa 13-month series. Tinawag niyang impostor si Anak, kaya nagalit siya at sinubukan siyang atakihin, ngunit naiwasan niya ito. Nagising si Baam at sinabi sa kanya ni Kon na 5 araw na siyang natutulog, kaya nag-aalala siya, ngunit sinabi niyang maswerte siya. Nakikita namin si Lero na nagpapaliwanag sa lahat na magsisimula ang susunod na pagsubok pagkatapos nilang piliin ang kanilang mga posisyon, at binanggit niya kung paano ang mga labanan sa tore ay mga laban ng pangkat, kaya ang kanilang posisyon ay nangangahulugan ng papel na ginagampanan nila sa panahon ng labanan. Mayroong 5 pangunahing posisyon, na ang una ay ang fisherman, na dalubhasa sa malapitang labanan. Sumunod ay ang mga spear bearers na lumalaban mula sa malayo, at ang pangatlong posisyon ay ang mga light bearers na nangangalap at namamahagi ng impormasyon. Ang ika-4 na kategorya ay ang mga scout na nag-iimbestiga sa paggalaw ng kalaban, at ang huling posisyon ay ang mga wave controllers na gumagamit ng Shinsu upang kontrolin ang labanan. Ipinaliwanag ni Lero na kailangan nilang pag-aralan ang mga posisyon kung saan sila nakatalaga, at depende sa kanilang pagganap, maaari silang mapili upang tuparin ang ilang mga posisyon. Nagtataka si Kon kung ano ang mangyayari sa mga taong nasaktan, at sinabi ni Lero na kasalanan nila pag nasaktan sila, ngunit inihayag niya na si Baam ay binigyan ng posisyon ng wave controller. Dahil late na ang kanilang instructor na si Yoga, magsisimula na ang kanilang pagsasanay pagkatapos ng 2 araw. Sinabi ni Kon na magsisimula ang pagsasanay ni Baam sa susunod na araw, ngunit mas nag-aalala siya kay Rachel. Sinabi ni Kon sa kanya na ayos lang siya, ngunit sinabi niyang hindi siya ang Rachel na hinahanap niya. Iniisip niya kung paanong ayaw niyang maranasan ni Baam ang parehong bagay na naranasan niya, kaya determinado siyang protektahan ito, kahit na kailangan niyang magsinungaling sa kanya. Sinabi ni Kon na kung ang babae ay ang Rachel na hinahanap niya, ibig sabihin ay ayaw pa niya itong makita. Kaya ang tanging pagpipilian ay upang maging mas malakas upang makaakyat siya sa tore kasama niya. Si Baam ay kumukuha ng kanyang klase, kung saan ipinaliwanag ni Yoga na ang Shinsu ay isang maladyos na substansya na may kakayahang kontrolin ang lahat ng bagay, at para gumamit ng higit sa isang nakapirming halaga, kailangan nilang bumuo ng isang kontrata sa bawat palapag. Binanggit niyang nakabuo na ng kontrata si Lor, samantalang ang iba sa kanila ay hindi pa, kaya hiniling niya sa kanila na ipakita ang kanilang mga pockets at ipikit ang kanilang mga mata. Sinabi niya sa kanila na utusan ang pocket, at habang sinunod ni Baam ang kanyang mga tagubilin, nakita niya ang isang higanteng halimaw na nagtatanong sa kanya kung gusto niyang bumuo ng isang kontrata. Tinanggap ng halimaw ang kanyang kahilingan, ngunit binanggit na para kay Baam, ito ay isang kadena sa halip na isang kontrata. Nang matapos ang klase, humingi ng paumanhin si Baam kay Waryon dahil sa pananakit nito sa kanya noong crown game, ngunit sinabihan niya itong huwag humingi ng tawad dahil nasugatan din siya. Ang kakampi ni Lor na si Ho ay nagpakilala kay Baam, at sa tingin niya ay dapat silang magtulungan. Namangha si Baam na hindi man lang siya napagod pagkatapos gumawa ng kontrata, kaya binanggit ni Ho na nagsasanay na siya noon pa, ngunit nang makarating siya sa kanyang silid pagkatapos nakita namin na siya ay pagod na pagod. Nakipagkita si Baam kay Kon at nagtataka kung nasaan si Rock, kaya't ibinunyag ni Kon na si Rock ay natalo ng isa pang regular sa Spear Bearer test na naging dahilan upang pumunta siya sa ligaw para lumakas. Iniisip ni Baam na kailangan din niyang magpakatatag kung gusto niyang magkaroon ng maayos na pag-uusap kay Rachel.
Nang dumating sina Liso at Hats na may kahilingan, ibinunyag nila na sa isang pagsusulit sa scout, sinabihan silang gumawa ng 9 na kaibigan sa isang linggo. Hindi sigurado si Kon kung dapat niya silang tulungan dahil kaibigan sila ni anak na nagnakaw ng Black March. Sinabi ni Hats na pinutol nila ang relasyon sa kanya, ngunit binanggit ni Liso na siya ang nang-iwan sa kanila. Nagtataka si Kon kung bakit sila makikipagkaibigan sa isang taong kayang iwanan ng isang kaalyado, na nakakainis kay Hats, at sinimulan niyang kutsain ang mga hikaw ni Kon. Sinabihan siya ni Liso na huminto dahil marami siyang naging dahilan upang tumanggi na maging kaibigan. Malapit na silang mag-away pero sinabi ni Baam na dapat silang maging magkaibigan dahil masaya siya nang hilingin ni Kon na maging kakampi niya noong unang pagsubok, dahil wala siyang mga kaibigan bago iyon. Pumunta sila upang kumain ng tanghalian at napansin sila ni Indorsy, na nagtataka kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Kaya, sinabi sa kanya ni Liso ang tungkol sa kanilang pagsusulit sa scout, at iniisip ni Baam kung gusto rin ba niyang maging kaibigan nila. Sinabi ni Indorsy na gusto niyang mapalapit kay Hats pero hindi niya magawa dahil bawal ang pagmamahal sa kanyang pamilya. Nag-ambala sila ni anak na tumatawag kay Indorsy na isang prinsesa ni Zehard, na ikinagulat ng lahat. Napansin ni anak na nakatitig si Baam sa Black March, at sinabi niya sa kanya na hindi niya ito ibabalik, ngunit walang intensyon si Baam na bawiin ito. Iniisip niya kung ang ibig sabihin nito ay sina anak at Indorsy ay kapatid na babae ni Yori, at ipinaliwanag ni Kon na ang mga prinsesa ay ni-recruit para kumatawan sa mga mahuhusay na pamilya, ibig sabihin ay hindi talaga sila magkakapatid. Ang isang laro ay gaganapin para sa susunod na pagsubok kung saan ang lahat ay dapat magpatambo sa isa't isa sa platform gamit ang mga gamit na ibinigay sa kanila hanggang 8 na lang ang natitira. Tinanong ni Indorsy ang tagapangasiwa kung mayroong anumang mga hakbang sa kaligtasan upang mapigilan ang kanilang pagkahulog. Sinabi ng tagapangasiwa na mayroong mga hakbang upang maiwasan silang masawi, na nangangahulugang maaari pa rin silang masugatan. Sa pagsisimula ng pagsusulit, agad na sinalakay ni anak si Indorsy, ngunit napaatras siya. Tinutuya niya siya tungkol sa kung paanong hindi siya magiging kapareha ng isang prinsesa, ngunit sinabi ni anak na walang tunay na prinsesa, na sinasabing lahat sila ay mga impostor. Samantala, kinukuha ni Kon ang kanyang klase sa Lightbearer, kung saan naghahanap siya ng impormasyon tungkol kay Rock at nakitang nakapasa siya sa kanyang pagsusulit. Wala siyang masyadong nahanap na impormasyon tungkol kina Baam at Rachel at hinanap si anak. Nakikita niya na pagkatapos maging isang ranker, napili siya bilang isang prinsesa ni Zehard at binigyan siya ng sandata, ang Green April, ngunit nabigla siya nang ipakita sa record na dapat siyang tapusin. Bumalik kami sa pagsubok habang itinapon ni Indorsy ang kanyang sandata at patuloy na tumatakbo mula kay anak na nagpatambo sa iba hanggang 9 na tao na lang ang natitira. Sinabihan niya si anak na bumalik kasama ang Green April dahil hindi siya match sa kanya kung wala ito. Ngunit inihagis ni anak ang kanyang karayom kay Indorsy, at ginamit niya ang Shinsu para sumugod, na nagpatambo sa kanya. Sinubukan niyang sundan ang kanyang pag-atake, ngunit nahuli ni Indorsy ang kanyang paa, hinampad siya sa lupa at napagtanto na siya ang anak ng tunay na anak. Nalaman natin na ang mga prinsesa ay ipinagbabawal na magkaanak kapag sila ay pinili ng Zehad upang hindi lumaganap ang kapangyarihang minana nila. Binanggit ni Indorsy kung paano gumawa ng krimen ang ina ni anak sa pamamagitan ng pagkakaroon sa kanya at pagpapalaganap ng kapangyarihan ng hari. Hindi sang-ayon si anak sa kanya, ngunit iniisip ni Indorsy na hindi siya nakaranas ng anumang paghihirap, kaya hindi niya ito maiintindihan. Galit na galit si anak, at sinubukan niyang salakayin si Indorsy, ngunit patuloy niyang iniiwasan ang kanyang mga pag-atake habang binabanggit niya kung paano nakuha ni anak ang kanyang kapangyarihan mula sa kanyang ina, habang kailangan niyang magtrabaho para maging isang prinsesa. Ngunit biglang nabali ang heels ni Indorsy, at ginamit ni anak ang pagkakataong ito para patumbahin siya sa plataporma, ngunit hinawakan niya ang kanyang kamay, nakikiusap na huwag siyang pakawalin. Ngunit hindi naawa si anak, kinurot ang kanyang kamay, napilit siyang binitawan. Ngunit hinawakan niya ang kanyang binti, at pareho silang nahulog, ngunit nakikita namin na nakaligtas sila. Iniisip ni Indorsy kung pinagsisihan ba ng ina ni anak ang pagkakaroon niya sa kanya, ngunit naniniwala siyang hindi. Samantala, si Baam ay nasa gitna ng kanyang klase sa Shinsu, at lahat ng mga estudyante ay sinusubukang sirain ang mga lobo. Si Ho ay nahihirapang kumpletuhin ang gawain, ngunit pinupuri siya ni Yoga dahil siya ay umunlad.
Nasira ni Baam ang mga lobo, at binanggit ni Yoga na malayo pa ang kanyang lalakbayin, ngunit maayos naman ang kanyang ginagawa. Nagpapasalamat si Baam kay Lor sa pagtulong sa kanya na tapusin ang mga gawain, at si Ho ay interesado tungkol dito. Kaya, ibinunyag ni Lor na tinulungan siya ni Baam sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya ng bagong unan, at tinuruan niya siya ng trick para sirain ang mga lobo bilang isang paraan ng pasasalamat sa kanya. Tinawag ni Kon si Baam, at binanggit ni Ho kung paanong hindi kinaugalian ni Lor na tumulong sa iba. Ikinwento ni Kon kay Baam ang tungkol sa away ni na Indorsy at anak, at tinawag niya silang walang isip dahil sinira nila ang kanilang mga sarili kahit na biniyayaan sila ng dakilang kapangyarihan. Nag-ambala sila ni Liso, na binanggit na ang deadline ng kanilang gawain ay ngayon, ngunit hindi pa nila nagawang magkaroon ng siyam na kaibigan. Nagtataka si Baam kung may magagawa ba sila para matulungan sila, at sa tingin ni Kon ay makakabuti sa kanila kung mabibigo sila dahil mas kakaunti ang mga kalaban nila. Ngunit nais ni Baam na iligtas ang kanyang mga kaibigan, kaya nagpa siya si Kon na tulungan sila. Si Baam at Hats ay bumisita sa nasugatang Indorsy, na nagugutom dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang mga puntos upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Nag-aalok sila na bigyan siya ng pagkain kung magiging kaibigan nila ito, at kahit na ayaw niyang gawin ito, sumuko siya sa kanyang gutom at pinirmahan ang kanilang form. Inilapat nila ang parehong plano kay anak at matagumpay na natapos ang kanilang gawain. Pinasalamatan ni Naliso at Hat si Baam sa kanyang tulong, ngunit nais ni Kon na pasalamatan siya sa halip dahil siya ang gumawa ng plano. Ngunit nagsimulang makipagtalo sa kanya si Hats, at naisip ni Liso na dapat silang magpasalamat sa kanya. Kaya, ipinakita ni Hats ang kanyang pagpapahalaga. Habang sabay-sabay nanananghalyan ang lahat, nakita ni Indorsy si Rachel at pumunta siya sa banyo para kausapin ito, tinanong siya kung bakit niya itinataboy si Baam. Tumanggi siyang sumagot, ngunit nais ni Indorsy na ang anumang inaasahan niyang mahanap sa tuktok ng tore ay mas mahalaga kaysa kay Baam. Sa klase ng wave controller, iniisip ni Ho kung may itinatago si Baam sa kanya, ngunit mas nag-aalala siyang makapasa sa pagsusulit pagkatapos mab-aigo sa ibang pagkakataon. Pumunta siya sa kanyang silid kung saan naalala niya ang kanyang nakaraan at nagsimulang umiyak, ngunit bigla siyang nakatanggap ng isang sulat at nagulat siya nang mabasa niya ito. Sa kabilang banda, nabigla si Lero na nagpasya si Johan na ang mga regular ay maglaro ng isang laro ng tag bilang pagsubok para sa kanilang mga posisyon, ngunit naantala sila ni Quant. Humihingi siya ng paumanhin kay Lero dahil kailangan niyang alagaan ang tatlong dagdag na regular dahil sa kanya, at nagmumungkahi siya ng magkasanib na pagsubok. Inanunsyo ni Lero na ang 28 na regular na hindi nakapasa sa kanilang mga pagsusulit ay sasali sa tag game, na nagpapatawa kay Rock dahil nakapasa na siya. Ipinaliwanag niya na mahahati sila sa dalawang koponan, at ang kanilang mga marka ay ibabatay sa kanilang individual na pagganap. Inihayag ni Johan na hindi tulad ng karaniwang laro ng tag, magkakaroon ng isang tao sa bawat panig na pipiliin bilang target. Bawat isa sa kanila ay magsusuot ng badge, at ang pagsusulit ay magaganap sa isang napakalaking arena. Upang manalo sa laro, kailangan nilang gawin ang kanilang napiling tao na maabot ang layunin, or nakawin ang badge mula sa taga-suri na humahabol sa kanila. Kung manalo sila sa unang paraan, ang lahat sa koponan ay makakakuha ng 100,000 puntos. Ngunit kung manalo sila sa pamamagitan ng pagnanakaw ng badge, makakakuha sila ng 200,000 puntos. Ngunit kung mawala ang kanilang sariling badge, maaalis ang koponan. Nalaman namin na lalaban sila kay Quant, at si Kon ang naging pinuno ng kanyang koponan. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paglalagay kay Liso bilang decoy, ngunit naisip ni Liso na hindi mahuhulog si Quant sa isang bagay na napakalinaw. Ngunit sigurado si Kon na gagawin niya dahil siya ay isang tall-unang lalaki. Dumating si Quant sa eksena, ngunit binanggit niya na hindi sapat ang kanilang natutunan tungkol sa pagiging isang light bearer. Sinabi niya na ang isang parola ay lumulutang sa paligid gamit ang shinso, kaya kung ang light bearer na nagpapatakbo nito ay mawalan ng malay, ang koponan ay mawawala ang mga paningin nito. Mabilis niyang napatumba ang isa sa mga light bearer, na nagpabagsak sa parola, at binanggit niya na ang isa pa nilang light bearer ay dapat kasama ng kanilang napiling tao. Lumapit si Quant kay Liso, ngunit nagulat siya nang makita ang isa pang parola sa itaas ng kanyang ulo. Si anak ay nakatayo sa itaas nito, at sinubukan niyang salakayin siya, ngunit hinawakan niya ang kanyang sandata at hinayla siya pababa. Si Lero ay nanonood ng laban at binanggit kung paano nagalit si Quant at nahihirapang magpigil kahit na laban sa isang mas mahinang kalaban.
Sinabi ni Lero na maaari lamang gumamit si Quant ng limitadong halaga ng Shinso sa arena, ngunit sa palagay niya ay hindi pa rin nila may pagpapatuloy ang pagsusulit. Kinokontrol ni Quant ang kanyang galit at pinupuri ang kanilang plano, tinanong sila kung ano ang susunod nilang gagawin. Nagsimula silang lahat na tumakbo palayo sa kanya, at nagpasya siyang bigyan sila ng isang maagang simula, at plano rin niyang gamitin ang hagdan sa halip na ang elevator. Naguguluhan si Lero kung bakit nakaisip si Kon ng ganoong kasimpleng plano gayong ang kalaban niya ay isang ranker, ngunit sa tingin ni Johan ay mayroon siyang isang bagay sa kanyang manggas. Ang kabilang koponan ay nanunood ng laban, at tinanong ni Indor si Baam kung bakit siya kinakabahan. Kaya, sinabi niya sa kanya na hindi niya nakikita si Rachel kahit saan. Bumalik sa laban, ginamit ni anak ang elevator upang pumunta sa bubong, at sa tingin ni Liso ay nanalo na sila sa laban. Ngunit binanggit ni Kon na hindi sila bibigyan ni Quant ng maagang pagsisimula ng walang plano. Sa wakas ay nagsimulang gumalaw si Quant, kaya pinaalalahanan ni Kon ang kanyang koponan na kailangan ni anak ng 10 minuto upang maabot ang layunin, at dahil alam na nilang aakyat siya sa hagdanan, dapat ay pigilan siya ng mga ito sa loob ng 5 minuto. Nagpapakita si Quant sa harap nila at nawala, na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Naging nakita na siya, sinubukan ng koponan na pigilan siya sa pamamagitan ng paghahagis sa kanya ng mga sibat, ngunit iniwasan niya ang kanilang mga pag-atake at sinimulan silang talunin ng paisa-isa. Ang isa sa kanila ay sinubukang gamitin ang kanyang lakas upang durugan si Quant, ngunit madali niya itong natalo. Sinabi na ang mga labis na kumpiyansa sa kanilang lakas ay magpapahawak sa kanila. Sinabihan ni Indor si Baam na matuwa na ang kabilang koponan ay natatalo dahil kapag nanalo sila, babagsak siya sa kanyang pagsusulit sa posisyon. Pero mas inaalala niya kung papasa si Rachel. Sinabi ni Kon sa lahat na natalo na ni Quant ang pangkat ng hagdan at malapit nang maabyutan si anak, kaya naisip ni Liso na dapat nilang tawagan si Lor para humingi ng tulong. Ngunit ipinahayag ni Kon na natutulog siya sa panimulang linya, at binanggit niya na sa kanyang klase sa light bearer, nalaman niyang papasa si Lor sa pagsusulit kahit na ano ang mangyari. Iniisip ni Lero na malapit na silang matalo sa laro, ngunit naniniwala si Rock na mayroon si Kon ng isa pang plano, na nagpapaisip kay Lero kung kinopya niya ang badge gamit ang kanyang bag. Ngunit sinabi ni Johan na imposible ito dahil ginamit niya ang Shinsu para maiwasang makopya or makompress ang badge. Bumalik kami sa laban habang nakikipagkita si Liso sa kanyang koponan, ngunit dumating si Quant kasama niya. Kaya, sinubukan siya ni Liso na pigilan, ngunit natalo niya sila at naabot ang tulay. Nakikita at iniisip niya kung nasaan si anak, kaya sinabi ni Kon sa kanya na tumalon siya sa tulay upang marating ang exit. Hindi siya pinaniniwalaan ni Quant dahil masyado silang mataas at tinutokso siya, na sinasabing natatakot siyang tumalon mula sa taas na ito. Nakita natin na ilang sandali ang nakalipas nang dumating si anak sa tulay, kinopya ni Kon ang kanyang parola gamit ang kanyang bag, at itinago siya sa ilalim ng tulay. Napagtanto ni Quant ang ginawa ni Kon at binanggit niya na kahit nainif niya ang glow ng parola, nararamdaman pa rin niya ang Shinso nito. Patuloy na tinatanggihan ito ni Kon, kaya hinawakan ni Quant ang kanyang kamay at ginawa siyang tumalon kasama niya, iniisip na maaaring ipakita ni Kon kung saan nakatago si anak. Habang sila ay nahuhulog, hinihiwalay ni Kon ang kanyang sarili kay Quant, habang ginagamit ni anak ang kanyang sandata para saluhin siya, at nagawa niyang makarating sa tulay. Naniniwala si Lero na tapos na ang pagsubok dahil walang sapat na Shinso si Quant para umakyat sa tulay, ngunit nilapitan siya ng isang taong nag-aalok ng tulong sa kanya. Malapit nang marating ni anak ang exit point, ngunit laking gulat niya nang magpakita si Quant sa kanyang harapan at ninakaw ang badge. Sinisisi ni Kon ang sarili sa pagkatalo, ngunit sa palagay ng kanyang koponan ay kamangha-mangha ang kanyang plano, at sa palagay nila ang kabilang koponan ay hindi makakagawa ng isang mas mahusay na diskarte. Ngunit nakita namin na sina Kon at Lor ang tumulong kay Quant na makabalik sa tulay, na ikinatatakan ni Lero kung bakit niya ipinagkanulo ang kanyang koponan. Ngunit ipinakita sa kanya ni Johan ang listahan ng mga kaibigan ni Kon mula sa klase ng scout na nagsasabi na sila ang kanyang tunay na koponan. Sinabi niya na ang pangunahing layunin ni Kon ay ipakita sa kanyang mga kaibigan kung paano makapasa, dahil sila ang gusto niyang makasamang umakyat sa tore. Ngunit naniniwala siyang hindi gagawing madali ni Quant ito para sa kanila. Magsisimula na ang susunod na round, at lahat ay nakikipaglaban para maging pinuno ng koponan, ngunit sa huli ay pinipili nila si Indor upang mamuno sa kanila.
Sinabihan niya ang lahat ng fisherman na kumilos ng sama-sama, ngunit dalawa sa spear bearers ang tutol sa ideyang ito at sa tingin nila ay dapat sila ang manghuli kay Quant. Ngunit tinawag sila ni Hats na mga walang isip at binanggit na mula nang makita ang round ng kabilang koponan, halatang hindi nila mahuhuli si Quant, kaya ito ang pinakamahusay na plano na sundin. Ang iba ay hindi sumasang-ayon sa kanya, at tinakot nila siya, na sinasabi sa kanya na tutulungan niya silang manalo sa larong ito. Ngunit hinihingi niya sila ng tawad sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang mga sibat. Samantala, ang kasama ni Ho na si Serena, ay nakipag-usap sa kanya tungkol sa kung paano hindi niya iniisip na maaari niyang patuloy na umakyat sa tore dahil hindi niya kayang tapusin ang kanyang mga kaibigan. Ipinahayag ni Serena na siya ay isang magnanakaw, ngunit nakakuha siya ng isang bangka kung saan naruroon ang isang ranker, at pinaslang ang kanyang mga kaibigan. Nawalan na siya ng pag-asa nang humarap si Hiden sa kanya at dinala siya sa tore. Noong una, pinapaslang niya ang lahat ng nakilala niya dahil gusto niyang manatili sa tore, ngunit iba ang pakiramdam niya ngayon. At ipinaliwanag ni Ho na lahat ng ginagawa nila ay para akyatin ang tore, kaya wala dapat matigas na damdamin. Sa kabilang banda, si Quant ay nagsimulang manghuli sa kanila, ngunit si Indorsey ay biglang nagsimulang umatake sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Sinabi niya sa lahat ang tungkol sa kanyang nakaraan noong siya ay nanirahan sa tahanan ng mga nahulog na maharlika. Ang kanyang pamilya ang hindi gaanong mahalaga sa 10 pamilya, kaya para makabuo ng isang prinsesa ng Zahad, kinuha nila ang mga mahuhusay na babae at ginawa silang makipagkompetensya sa isa't isa. Ang kanilang mga pagkain ay natukoy sa pamamagitan ng kung paano sila inilagay sa pagsasanay, kung saan ang mga matataas na hanay ay hinihainan ng mga magarbong hapunan, habang ang mga nasa mababang hanay ay nakatanggap lamang ng lipez na tinapay. Dahil kailangang kumain ng tinapay si Indorsey araw-araw, pinaslang niya ang lahat ng kanyang kapatid na babae, at kinakain niya ang anumang gusto niya. Pinagtatawanan sila ni Indorsey dahil sa paniniwala niya sa kanyang plano, kaya napagtanto nila na ang layunin niya ay alisin ang lahat ng iba pang fisherman para masiguro niyang makapasa siya. Sinabi niya kay Baam na ito ang kailangang gawin para umakyat sa tore, at kung handa siyang gawin ito, dapat siyang makipagkita kay Rachel. Sa kabilang banda, ibinahagi ni Hats ang kanyang plano na pigilan si Quant para ma-atake siya ng 2 spear bearer mula sa anino. Nagpakita si Quant sa harap nila, kaya sinubukan ni Hats na atakihin siya, ngunit nawalan siya ng isa sa kanyang mga espada. Patuloy na tinatalo ni Indorsey ang kanyang mga kasamahan sa koponan, at sinubukan siyang kumbensihin ni Baam na huminto, ngunit binanggit niya na nakikipagkompetensya sila sa isa't isa sa pagsusulit sa posisyon. Sa tingin ni Indorsey ay mahina sila, kaya dapat sumuko na lang sila, pero pinaalalahanan siya ni Baam na mahina rin siya, at hindi siya sumuko, kaya nagawa niyang magpalakas. Patuloy niyang inaatake ang iba, at binanggit ni Baam ang hindi niya gusto sa kanyang mga aksyon, ngunit binanggit ni Indorsey na kailangan niyang gawin ito para makuha ang lahat ng gusto niya. Habang nakikipagtalo siya sa kanya, nagsimulang umilo ang isa sa mga espada ng kanilang teammate, at ginamit niya ito para subukang tangayin siya, ngunit pinoprotektahan siya ni Baam. Patuloy na inaatake ni Hats si Quant, na umiiwas sa kanyang mga pag-atake, at napagtanto niya na maaaring tapusin siya ni Quant anumang oras na gusto niya. Alam niyang may kailangan siyang gawin habang si Quant ay hindi seryosong nakikipaglaban sa kanya, kaya tumakbo siya sa dilim para sumubok ng biglaang pag-atake. Ngunit hinawakan siya ni Quant at itinulak sa pader. Hinawakan ni Hats ang kanyang mga braso at sinabihan ang spear bearers na pagkakataon na nilang umatake, ngunit nakita namin silang tumatakbo palayo. Hindi nila iniisip na mapipigilan ni Hats ang isang ranker, ngunit naabutan sila ni Quant at sinabi sa kanila na hindi magiging kaaya-aya ang kanilang pagkasawi dahil napupuot siya sa mga taong taksil. Nakipagkita si Ho kay Rachel at biglang humawak ng kutsilyo sa kanya, na inihayag na binanggit sa sulat na natanggap niya na aalis si Baam kapag tinapos niya siya. Naniniwala si Lero na kailangan nilang gumawa ng isang bagay upang matulungan siya, ngunit sinabi ni Johan na hindi nila maaaring ihinto ang pagsubok kahit na ano ang mangyari. Samantala, sinabi ni Baam kay Indorsey na hindi niya kayang ipagkanulo ang iba para umakyat sa tore, at gusto lang niyang protektahan si Rachel. Pero sinabi ni Indorsey na hindi ito ang gusto ni Rachel. Binanggit ni Baam na hindi niya mababago ang kanyang nararamdaman, kaya hinanap niya si Rachel ngunit hindi siya makakonekta sa kanya. Binanggit ni Ho na makitang naka-off ang kanyang parola, hahanapin siya ni Baam ngunit laking gulat niya nang magpakita si Quant sa kanyang likuran.
Dumating din si Baam, kaya napagtanto ni Ho na ang sulat ay isang setup. Sinabihan niya si Baam na labanan si Quant at ipakita ang kanyang kapangyarihan, kung hindi ay tatapusin niya si Rachel. Naghahanda si Baam sa pag-atake ngunit mabilis na nagbuhos ng Shinso si Quant sa katawan ni Baam, kaya hindi siya makagalaw. Sinabi sa kanya ni Quant, na kung gagamitin niya ang diskarteng ito kay Ho, may liligtas niya si Rachel. Nagpa siya si Quant na umalis ngunit biglang sinubukan ni Rachel na lumayo kay Ho, at sa huli ay inatake niya ito. Mabilis na ginamit ni Baam ang pamamaraan ni Quant upang pigilan ang mga galaw ni Ho, ngunit huli na dahil ang pinsala ay nagawa na at siya ay nahimatay. Nagtataka si Baam kung bakit gagawin ito ni Ho. Kaya, sinabi ni Ho na makakaakyat siya ng tore kung wala si Baam. Pero sinabi ni Baam na tinuturing niya siyang kaibigan. Kaya't si Ho ay nagsimulang umiyak na nagsasabing lahat ng mahalaga sa kanya ay nasawi bago siya dumating dito, dahil wala siyang kapangyarihan tulad ni Baam at siya ay humawak sa kutsilyo at tinapos ang kanyang sariling buhay. Kaya umiyak si Baam, ngunit sinabihan siya ni Quant na huwag lumuha para sa isang taksil. Dumating si Indorsey, sinabing inaasahan na niya na mangyayari ito, at nagulat si Quant na dumating siya upang hulihin siya sa halip na pumunta sa exit. Binanggit ni Indorsey na garantisado na siyang makakapasa, kaya gusto niyang gawing kawili-wili ang mga bagay. Pero nakita ni Serena na hawak niya ang espada ng teammate nila kaya sinampal niya ito. Tinatawag niya siyang traidor, tinatanong siya kung bakit siya nagpakita. At sinabi ni Indorsey na dapat silang lumahok hanggang matapos ang pagsusulit. Sasampalin na naman siya ni Serena, ngunit sinabi niya na kung patuloy silang mag-aaksaya ng oras, masasawi si Rachel. Bago niya simulan ang pakikipaglaban kay Quant, sinabi niya kay Baam na kung patuloy siyang makapasa sa mga pagsubok, mas makararanas siya ng sakit ngunit kailangan niyang magpatuloy sa pagsulong or pagsisisihan niya ang kanyang mga desisyon. Sinimulan niyang labanan si Quant, at inatake niya ito gamit ang kapangyarihan mula sa espada, ngunit naiiwasan niya ang kanyang pag-atake. Sinubukan niyang lumapit sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Baam na gumamit ng teknik na ginawa niya kanina, at humanga si Quant na kabisado na ito ni Baam. Nagpatuloy ang laban sa pagtulong ni Baam kay Indorsey, ngunit iniiwasan ni Quant ang lahat ng kanilang mga pag-atake at nakuha niya ang jacket ni Indorsey kung saan niya itinago ang badge. At isinandal ni Indorsey ang kanyang ulo kay Quant, na pinaniniwalaang nahulog siya sa kanya. Ngunit ibinunyag niya na wala sa jacket ang badge, at ninakaw din niya ang badge nito, na humahantong sa tagumpay ng kanilang koponan. Sinabi ni Rock sa lahat na nawala ang teammate ni Rachel habang pinapanood ang tag match. At binanggit ni Indorsey na wala siyang masyadong alam tungkol sa kanya dahil hindi siya nagsasalita. Sinabi ni Indorsey na nang matagpuan niya siya, kasama na niya si Rachel at sinabihan siyang huwag magsalita tungkol kay Rachel sa harap ng lahat. Pero naniniwala siyang wala ng saysay na itago pa ito dahil alam ng lahat na si Rachel ang babaeng matagal nang hinahanap ni Baam. Nakita namin na bago ang tag match, nalaman ni Ko na 2 wave controllers lang ang papasa sa pagsubok, at si Lore ay garantisadong papasa. Tinitingnan niya ang iba pang mga kandidato na maaaring magdulot ng banta kay Baam. Ngunit dumating si Waryon at sinabi kay Ko na aalis na siya. Binalaan niya ito tungkol kay Ho, na sinasabing baka masiraan siya ng isip dahil sa galit nito kay Baam. Kaya, kumikilos siya ayon sa kanyang payo, at nakita namin na siya ang nagbigay kay Ho ng sulat. Si Rock ay nagsimulang kumatok sa pintuan ni Kon, at nang buksan niya ito, nakita niya na lumiit ang laki ni Rock. Inihayag ni Rock na ginawa ito ni Johan dahil naging walang modo siya sa kanya. At hinihiling niya na gamitin ni Kon ang kanyang bag upang palakihin siya muli, ngunit sinabing hindi ito posible. Plano ni Rock na puntahan si Baam, ngunit sinabihan siya ni Kon na huwag na dahil hindi na pupunta si Baam sa susunod na antas dahil wala na siyang dahilan para umakyat. Dumating si Baam sa kanyang silid at binanggit na mas malalim ang sugat ni Rachel kaysa sa inaakala nila, kaya hindi na siya makalakad. Ngunit sinabi ni Baam na siya ay gaganap bilang kanyang mga binti upang madala niya siya sa tuktok ng tore. At humihingi siya ng tulong sa kanila. Ang lahat ay nagtitipon sa libingan ni Ho upang bigyan siya ng tamang pagpapaalis, at pinasalamatan ni Baam si Rachel sa pagdalo sa libing. Nagsimulang umiyak si Rachel, sinabing iniwan niya siya dahil akala niya ay haad lang siya sa kanyang pag-akyat sa tore. Sinabi niya sa kanya na iwan siya dahil wala siyang silbi sa kanya. Pero sinabi ni Baam na kahit marami na siyang naging kaibigan, walang makakapalit sa kanya.
Sa gabi, nahuli ni Liso si Serena na sinusubukang umalis sa tore, at binanggit niya na gusto niyang subukan ang kanyang buhay. Gusto niyang makahanap ng dahilan kung bakit siya nakaligtas, kaya binigay ni Serena sa kanya ang kanyang kutsilyo at umalis sa tore. Samantala, nakita ni Johan si Yoga na palihim na may kausap, at tinawag siya ni Johan na rin. Nagtataka siya kung gaano katagal na alam ni Johan ang tungkol sa kanya, at ibinunyag niya na ang totoong yoga ay laging mas maaga ng 5 minuto. Nagpa siya si Ren na labanan siya, at isang malaking ahas ang lumabas sa lupa. Ngunit habang sinusubukan nitong kainin si Johan, pinutol ng isang higanteng igat ang ulo nito. Masaya si Ren na may makakalaban siya dahil naiinip na siya. Pero walang balak si Johan na labanan ang isa sa mga rankers ng Zahod. Sinabi niya na ang misyon ni Ren ay tapusin si anak at kunin ang Green April at Black March. Nag-aalok siya na tulungan siyang makumplito ang kanyang layunin dahil tungkulin niyang alisin ang lahat ng banta sa pamilya Zahod. Inanunsyo ni Liro at Johan ang resulta ng pagsusulit sa posisyon, at pumasa si Baam at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit binanggit ni Liro na si Rachel ay na-disqualify dahil sa kanyang mga pinsala. Ang isa sa mga regular ay hindi nasisiyahan sa mga resulta at iniisip na dapat siyang pumasa. Kaya, binibigyan siya ni Johan ng pagkakataon at binanggit na kung matitiis niya ito ng 1 minuto, papasa siya sa pagsubok. Pero nahihilo siya sa sakit. Ilalabas na ni Johan ang huling pagsubok, ngunit naantala siya ni Kon, na nagpahayag na hindi rin siya nasisiyahan sa mga resulta. Naguguluhan si Johan kung bakit siya nagkakaroon ng problema kahit nakapasa siya, at sinabi ni Kon na gusto niyang hayaang makasali si Rachel sa final test. Sinabi ni Johan na ang mga panuntunan ay nagbabawal sa kanya na lumahok sa kanyang kasalukuyang kondisyon, ngunit binanggit ni Kon na ang panuntunang ito ay para lamang sa mga pagsubok na pinapatakbo ng mga ito, at sinabi ni Kon na gusto niyang kumuha ng pagsusulit ng administrator. Inihayag ni Liro na mayroon lamang silang kapangyarihan na patakbuhin ang mga pagsusulit, ngunit ang lahat ng mga pagsubok at panuntunan ay maaaring baguhin ayon sa kalooban ng administrator. Sinabi ni Kon na kukuha siya ng pagsusulit na nakataya ang paglahok ni Rachel, at binalaan siya ni Johan na mahirap ang pagsusulit. So, mas maganda kung normal test na lang ang kukunin niya. Nagtataka si Johan kung paano nalaman ni Kon ang tungkol sa pagsusulit na ito, at ibinunyag niya na ito ay dahil miyembro siya ng pamilyang Kon. Binanggit ni Johan na isang irregular lamang ang maaaring makipag-ayos para kumuha ng pagsusulit. Kaya, sinabi niya kay Kon na bumalik sa kanyang upuan. Ngunit nabigla ang lahat ng ihayag ni Baam na siya ay isang irregular. Nagpa siya si Baam na kumuha ng pagsusulit, kaya pumunta siya upang makipagkita sa administrator. Habang nagtatalo ang iba kung dapat nila siyang tulungan or hindi, binanggit ni Liro kung magpasya silang tulungan siya, makukuha nila ang pinakamabilis na ruta patungo sa tuktok ng tore. Ngunit makikilala rin bilang kaalyado ng isang irregular. Kaya, nagpasya si Kon na hindi na siya tulungan. Pero tinawag siyang mahina ni Rock, at sinabihan siya ng iba na itigil na ang pag-arte dahil alam nilang sinusubukan lang niyang i-provoke ang mga ito para matulungan nila si Baam. Bumalik si Baam pagkatapos makipagkita sa administrator, at ipinahayag na sila ni Rachel ay binigyan ng pahintulot na kumuha ng pagsusulit. Binanggit ni Johan na ang huling pagsubok ay isang underwater hunt kung saan sila ay hahabulin ng net dolphins. Ipinaliwanag niya na ang mga dolphins ay gumagamit ng shinso sa bitag ng isda. Kaya, ang grupo ni Baam ay gagamit ng bula na gawa sa shinso para sumailalim sa tubig. Upang makapasa sa pagsusulit, dapat silang kainin kasama ng mga isda at ihulog sa lupain ng Dolphin Queen. Nagtataka si Liso kung ano ang kanilang papel sa pagsubok na ito, at ibinunyag ni Johan na ang mga barl goblins ay gumagamit ng mga higanteng uod upang nakawin ang mga isda na natipon ng mga dolphins. Kaya, kung ang grupo ni Baam ay makakain, sila ay babagsak sa pagsusulit. Binanggit niya na ang kaaway ng mga goblins at uod ay ang striped earth pig. At kapag naramdaman ng mga dolphins ang mga baboy, tumatakas sila. Kaya, ang kanilang trabaho ay upang matiyak na ang mga dolphins ay maaaring malayang manghuli. Binanggit din niya ang isang halimaw na tinatawag na bull, at sinabing dapat nilang ipagdasal na hindi nila ito makaharap dahil kahit ang mga rankers ay nahihirapan laban dito. Pumasok sina Baam at Rachel sa Shinsu Bubble, at sinabi ni Baam hindi niya kailangang mag-alala dahil ang grupo ni Kon ang bahala sa lahat. Alam ni Kon na hindi nila magagamit ang lighthouses para maghanap sa ilalim ng lupa. Kaya, ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian ay upang patibayin ang ibabaw.
Sinabi niya na ang grupo ni Hats ay manunood sa mga galaw ng goblins, habang naghihintay ang mga may dalang sibat sa mataas na lugar para sa reaksyon ng mga uod. Ang grupo ni Liso ay dapat mag-ingat sa mga baboy, ngunit siya ay naiwan ng kanyang mga kasamahan. Nagtataka si Kon kung bakit tinutulungan ni Liso si Baam, at binanggit niya na sinabi ni Serena na ang dahilan kung bakit tila napakaliwanag ni Baam, ay dahil nasa kanya pa rin ang lahat ng ninakaw mula sa kanila bago sila pumasok sa tore. Kaya, ayaw niyang mawala sa kanya ang mayroon siya. Nagulat si Hats na ang isa sa mga grupo ay nawala, at ang bull ay biglang nagpakita sa harap ni Liso. Sa bubble, iniisip ni Rachel kung naisip ba ni Baam na ito ang magiging kinabukasan niya. Ngunit sinasabi niya na sa tuwing naiisip niya ang hinaharap, ito ay ang magkasama sa kanya. Samantala, hinahabol ng bull ang mga dolphins, kaya nagbato si Liso ng bato para makuha ang atensyon nito, ngunit hindi siya nito pinapansin. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at inatake ang bull, kaya nagalit ito at nagsimulang umatake sa kanya. Kakainin na siya nito, ngunit sinagip siya ni na anak at Indorsey. Kaya, sa palagay niya ay dumating sila upang iligtas siya, ngunit gusto lang nilang labanan ang bull. Inaatake sila nito, ngunit tumalon sila, at sinipa ito ni Indorsey sa lupa. Sinabihan siya ni anak na huwag humadlang, at si Indorsey ay nagmumungkahi ng isang taya kung saan nilalabanan nila itong mag-isa ng 5 minuto sa isang pagkakataon. Kung matalo niya ang bull, makukuha niya ang 13-month series swords. Pero kapag nanalo si anak, magiging lingkod niya ito habang buhay. Sa kabilang banda, nagsimulang gumalaw ang mga uod, at sinabi ni Kon sa lahat na hintayin ang kanyang mga tagubilin dahil kung palalampasin nila ang pagkakataong ito, matatapos na ito para sa kanila. Nagsimulang magpakita ang lambat ng mga dolphins sa paligid ni Baam at Rachel, at nadismaya si Kon dahil hindi niya makita kung ano ang nangyayari. Pero may ideya ang isa nilang teammate na nagngangalang Nori. Patuloy na inaatake ni Indorsey ang bull, ngunit patuloy itong bumabangon, at nagawa nitong mahuli siya. Pero kumawala siya sa pagkakahawak nito. Tumakbo ito sa dilim, at sinundan ito ni anak, sinabing tapos na ang kanyang 5 minuto. Ngunit sinundan din sila ni Indorsey dahil sa tingin niya ay may natitira pa siyang oras. Isang divine sea fish ang lumilipad sa buong lupain at nagpapakita ng isang underground na landas na ikinagulat ni Kon kung bakit hindi binanggit ni Nori na siya ay isang anima na kayang kontrolin ang divine sea fish. Sinabi niya na ang divine fish ay hindi kayang makipaglaban, at maaari lamang makita ang mga nakapalibot na lugar na may sonar. Ngunit iniisip ni Kon na ito ay isang kamanghamanghang kakayahan pa rin. Iniisip niya kung kayang kontrolin ng isang anima ang iba pang mga hayop tulad ng dolphins or bull. At binanggit ni Nori na hindi niya ito kaya, ngunit maaaring posible ito para sa isang ranker. Sa Shinsu Bubble, inihayag ni Baam na nang humarap siya sa administrator, tinanong siya kung ano ang gusto niyang makuha pag narating niya ang tuktok ng tore. Binanggit niya na ang unang pumasok sa isip niya ay ang mukha ni Rachel, at ang pangalawa ay sabay silang kumain at nakangiti. Pero bago pa man siya makapagsalita ay nawala na ang administrator. Samantala, si Hats ay napansin ng goblin, at ang kanilang cover ay nahayag ng ito ay pinaslang ng kanilang kakampi na si Paracole. Nahanap ni Indorsey ang bull ngunit nagulat sa paggalaw nito, napagtantong lumakas ito. Muli siyang nahuli nito, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya makalayo rito at nawalan ng malay. Samantala, nakataga po ni anak si Ren at laking gulat niya nang ipakita sa kanya ang kwintas na ibinigay niya sa kanyang ina. Sinubukan niyang atakihin siya, ngunit ibinuke niya ang kanyang bibig, nagpakawalan ng mga halimaw na nagpataboy sa kanya. Patuloy niyang sinusubukang atakihin siya, ngunit inatake siya nito gamit ang kanyang dila, na nagsasabing siya ay nadismaya sa kanya. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang sandata, ngunit kinain ito ni Ren at binanggit na hindi ito mangyayari kung hindi niya sinubukang maghiganti. Tatapusin na niya ito ngunit nagpa siya na magsaya pa, kaya inilabas niya ang bull na hawak si Indorsey. Napagtanto ni anak na kinokontrol niya ito, at ibinunyag ni Ren na ang underwater hunt ay idinisenyo upang tapusin siya. Binitawan ng bull si Indorsey, at binigyan siya ni Ren ng Green April na sinasabi sa kanya na tapusin si anak dahil siya ang kaaway ng Zahad. Patuloy na hinahanap ni Liso sina anak at Indorsey, ngunit bigla niyang napansin ang isang malakas na presensya at nagpakita si Yori sa kanyang likuran. Kinuha ni Indorsey ang Green April at nilapitan niya si anak, ngunit sa halip na tapusin siya, ibinalik niya ang sandata sa kanya. Kinuha niya ang Black March sa kanya, at nagpa siya silang lumaban ng magkasama laban kay Ren.
Gumagawa si anak ng buhawi sa paligid niya, na nagpapahintulot sa kanyang espada na patuloy na umatake, ngunit patuloy na umiiwas si Ren. Iniatake din ni Indorsey ang Black March, at nang subukan niyang iwasan ang mga pag-atake nito, ginamit ni anak ang Green April para ibagsak siya sa bato. Iniisip ni Indorsey na tapos na ang laban, ngunit ibinuka ni Ren ang kanyang bibig at tinatangay siya ng isang pag-atake ng kidlat. Pinatumba niya si anak, at habang tinatapakan siya, binanggit niya na tatapusin din niya si Indorsey. Ngunit dumating sina Yori at Liso para tulungan sila. Naguguluhan si Ren kung bakit may prinsesa dito. Magpapakilala na sana siya pero hindi siya pinansin nito dahil napansin niya ang Black March. Binanggit ni Ren na naroon siya upang kunin ang mga espada sa utos mula sa Zahad, ngunit sinabihan siya ni Yori na mawala. Binanggit ni Ren na magagalit ang Zahad kapag nalaman niyang ipinagtanggol ng isang prinsesa ang isang impostor, ngunit nagalit ito sa kanya dahil sa tingin niya ay pinagbabantaan siya nito. Nabasag ang lupa sa paligid niya habang binibigyan niya siya ng isa pang pagkakataong umalis, kung hindi, tatapusin niya ito. Ngunit nasa sabik si Ren, kaya ibinuka niya ang kanyang bibig, inaatake siya ng kanyang mga halimaw, ngunit agad niyang pinaslang itong lahat. Lumapit si Yori sa kanya at sa isang pitik ng daliri, winasak niya ang lahat ng nasa harapan niya, ngunit naiwasan ni Ren ang kanyang pag-atake. Sa bubble ng Shinso, nagsimulang kuminang ang mga kamay ni Baam at Rachel, at binanggit ni Baam na kahit maganda ang liwanag, ito ay masyadong maliwanag. Sa kabilang banda, napapagod si Rock sa pagtakas sa mga goblins. Kaya, sumugod siya sa kanila at tumalon sa isa sa mga uod. Patuloy na tinataboy ni Rock ang mga goblins, ngunit napakarami nila, at iniisip ni Paracol na siya ay masasawi. Lahat sila ay biglang lumipad, at si Paracol ay nagtataka kung ito ay dahil sa kanya. Ngunit sinabihan siya ni Hats na tumingin sa likuran niya, at napagtanto niya na dumating si Lore upang tulungan sila. Ang mga striped pig ay nagsimulang lumabas sa bibig ng mga uod na ikinagulat ni Paracol. Ngunit binanggit ni Nori na lahat ito ay bahagi ng plano ni Kon. Ibinunyag niya na nakakita sila ng underground tunnel na ginamit ng mga dolphins upang maabot ang tubig, at napagtanto na ang mga baboy ay dapat na gumagamit ng parehong landas. Kaya, sinabi niya kay Lore na sirain ang daanan, na humantong sa mga baboy sa goblins. Samantala, si Kon ay nilapitan ng isang miyembro ng pamilya, kaya naghahanda itong labanan ito. Ngunit sinabihan siya ng lalaki na huwag mag-abala dahil hindi niya ito matatalo. Sa kabilang banda, nakita ni Lero at ng iba ang isang intruder na pumasok sa testing area, ngunit hindi nila alam kung sino ito. Sinisikap nilang alamin kung sino ito, ngunit ang lalaking kasama ni Kon ay pinindot ang isang pindutan na inef ang kanilang broadcast. Naiinis si Quant, ngunit ipinaalala ni Johan sa kanya na ang pagsusulit na ito ay hawak ng administrator kaya hindi sila makakagambala. Nagtataka si Kon kung ano ang gusto ng isang miyembro ng pamilya mula sa kanya, at binanggit ng lalaki na maaari niyang hayaan siyang makita si Maria. Naguguluhan siya kung bakit niya gagawin ito, at sinabi ng lalaki na nakakatuwang magalit ang pamilya dahil isa rin siyang outcast. Tinanggihan niya ang alok dahil hindi siya umaakyat ng tore para kay Maria. Kaya, iniisip ng lalaki kung sinusubukan niyang bumangon sa pamilya. Ngunit binabanggit ni Kon na ang kanyang layunin ay isang bagay na mas malaki. Tinutokso siya ng lalaki, sinabing ang kanyang mga layunin ay medyo malaki para sa isang taong natatakot na bumunot sa kanya ng kutsilyo. Ngunit nang dumating si Hats para tumulong, napagtanto ng lalaki na mayroon siyang mabubuting kaibigan, at nagpa siyang umalis. Samantala, si Evan at ang isa pang kasama ni Yori, si Koroden, ay sinubukang abutin siya. Pero sinalubong sila ni Johan. Napagtanto ni Evan na wala si Lionel doon dahil alam niyang hindi may pagpapatuloy ni Johan ang pagsubok na ito kung naruroon siya, dahil ang isang asasin ng Zahad ay pumasok sa lugar ng pagsubok. Alam ni Johan na ang layunin nila ay makuha ang Black March, at binanggit niya na anuman ang mangyari, hindi niya hahayaang malaman ito ng sinuman. Kaya napagtanto ni Evan na hinayaan ni Johan ang asasin na makapasok ng malaya. Patuloy na pinahirapan ni Yori si Ren, ngunit ginamit ni Evan ang kanyang pocket para makipag-usap sa kanya at hiniling sa kanya na huwag tulungan si anak. Kaya, sinabi ni Indorsey na sila mismo ang tatapos sa kanya. Sinabi ni Ren na kahit na siya ay malubhang nasugatan, hindi pa rin sila sapat na malakas upang talunin siya. At sinabi sa kanya ni Indorsey na kung ang pakikipaglaban para sa isang kaibigan ay itinuturing na pagtataksil, hindi niya iniisip na maging isang taksil.
Lumayo si Yori sa kanya ngunit sinabihan si Kuroda na tapusin si Ren. Kaya, siya ay nagmula sa kisame at ginagamit ang kanyang martilyo upang itulak siya sa lupa. Nang malapit na siyang masawi, ibinunyag ni Ren na ipinadala na niya ang bull kay Baam at Rachel dahil hindi niya pinapayagan na mabuhay ang isang irregular. Nagpa siya si Yori na sirain ang pagsubok, ngunit binanggit ni Johan na magreresulta ito sa kabiguan ni Baam. Sa tingin niya ay hindi mahalaga kung siya ay nabigo, ngunit sinabi ni anak na ito ay mahalaga para sa kanila dahil sila ay aakyat sa tore ng magkasama. Sinubukan ni Baam na atakihin ang bull gamit ang Shinso, ngunit patuloy itong hinahampas at nasugatan si Baam. Ang kanyang Shinsu ay biglang nagsimulang lumiwanag at siya ay kinakain ng bull, ngunit ginamit ni Baam ang kanyang mga kapangyarihan upang pumutok ito sa pira-piraso at mahulog pabalik sa bubble. Kinuha ni Yori ang Green April, at sinabihan si anak na bawiin ito sa kanya kapag natutunan na niya kung paano ito gamitin ng maayos. Nagbibigay din siya ng isang bagay kay Liso upang ihatid kay Baam na sinasabi sa kanya na sabihin kay Baam na pumunta sa 77th floor. Sinabi ni Baam kay Rachel na dadalhin niya siya sa tuktok ng tore, ngunit bigla niya itong itinulak palabas ng bubble. Sa palagay niya ay tapos na ang lahat ngunit nakikita namin si Hiden na nanunood at sinabi niya na ito ay simula pa lamang. Nakita namin na pagpasok ni Rachel sa tore, nagising din siya sa kwarto ni Baam kung saan niya nakilala si Hiden. Ibinunyag ni Hiden na hindi siya ang tinatawag ng tore, at nakikiusap si Rachel sa kanya na hayaan siyang manatili dahil pangarap niyang umakyat sa tore. Kaya nagpa siyang bigyan siya ng parehong pagsubok na ibinigay niya kay Baam. Nagreklamo siya na hindi patas dahil walang makakapasa sa pagsubok na ito, ngunit sinabihan siya ni Hiden na tumahimik at saksihan ang pagsilang ng tagapagligtas. Laking gulat niya nang makitang pumasok si Baam sa tore, at nagtataka kung bakit tinawag siya ni Hiden na tagapagligtas. Itinago siya ni Hiden para mapanood niya si Baam sa unang pagsusulit, at pagkatapos ay tinanong niya ito kung naiintindihan niya kung bakit hindi siya napili. Tinawag niya itong mahina, at gusto pa niyang umakyat sa tore upang makita ang mga bituin, ngunit binanggit niya ang kanyang tunay na layunin ay maging isang bituin. Nakiusap si Rachel sa kanya na bigyan siya ng pagkakataon, kaya sinabi niya sa kanya na papayagan siyang umakyat sa tore kung tatapusin niya si Baam. Nagtataka si Hiden kung bakit siya nagulat dahil siya ang nag-iwan sa kanya dahil hindi na niya ito kailangan. Binanggit niya na si Baam ang may black march, kaya hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng sandata, ngunit hindi siya binigyan ng bodyguard. Sa tuwing nakikita niyang lumalaban si Baam, hinihiling niyang may pumaslang sa kanya dahil hinding-hindi niya kayang wakasan ang buhay nito. Nakita namin si Johan na nagsasabi kay Warrior na obserbahan si Baam at tingnan kung siya ay karapat-dapat, samantalang si Rachel ay isang decoy lamang. Alam ni Rachel na siya ang dapat pumaslang kay Baam, kaya naman sinabi niyang huwag nang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanya dahil gusto niyang dumistansya at maghintay ng pagkakataong umatake. Habang patuloy na lumilipas ang oras, natakot siyang ubusin ang kanyang mga puntos dahil naisip niya na kung hindi niya mapapaslang si Baam, hindi niya maaakyat ang tore gamit ang mga puntos na mayroon siya. Tinanong siya ni Warrior kung sumuko na siya sa pag-akyat sa tore, at sinabi ni Rachel sa kanya na ito pa rin ang kanyang layunin. Kaya sinabihan siya ni Warrior na sumama sa kaguluhang magaganap. Sinabihan niya si Rachel na lumikha ng isang sitwasyon na magbibigay daan sa kanya na manatiling malapit kay Baam, ngunit hindi maintindihan ni Rachel kung ano ang sinusubukan niyang sabihin, at sinabi ni Warrior na malalaman niya pagdating ng panahon. Nang bihagan siya ni Ho, napagtanto niyang ito ang ibig sabihin ni Warrior, kaya nagpa siyang hayaan ang sarili na masugatan. Ang lahat ay naayon sa kanyang plano, at alam niya na sa kalaunan ay magkakaroon ng pagkakataon na tapusin si Baam. Pagkatapos ng libing ni Ho, hiniling niya kay Baam na iwanan siya para hindi na niya ito kailangang tapusin, ngunit nagpa siya itong manatili sa kanya. Tinawag niya itong liwanag sa kanyang buhay, ngunit sa palagay ni Rachel ay naging napakadilim niya na ang mga salita nito ay walang epekto sa kanya. Nagseselos siya at nagsimulang magalit sa kanya dahil naging kaibigan niya ang lahat. Nang makipagkita si Baam sa administrator, sinabi ni Johan sa kanya na ito na ang kanyang huling pagkakataon na umakyat sa tore. Kaya noong kasama niya si Baam sa bubble, alam niyang may dapat siyang gawin. Habang mas maraming oras na kasama siya, napagtanto ni Rachel na siya ang naging bida at walang espesyal sa kanya. Sinabi sa kanya ni Baam na gusto niyang umakyat sa tore kasama niya, ngunit alam ni Rachel kung mananatili siya sa kanya, hindi siya kailanman magiging isang bituin.
Inalabas ng Dolphin Queen si Rachel sa lupa, ngunit nagulat ang lahat na nawawala si Baam. Kaya sinabi niya na sila ay inatake ng bull, ngunit siya ay nahimatay. Nagising siya sa kanyang silid, at binabati siya ni Waryon dahil ang lahat ay naaayon sa plano. Samantala, sinabi ni Lero sa lahat na masinsinan nilang sinuri ang lugar ngunit hindi mahanap ang katawan ni Baam, at naniniwala siyang maaaring kinain siya ng isda. Nagtataka si Paracole kung ano ang mga resulta ng pagsusulit, ngunit sinabi sa kanya ng lahat na tumahimik. Binanggit ni Lero na nakapasa silang lahat, at makikipag-ugnayan sila sa kanila mamaya para ipaalam sa lahat ang susunod na mangyayari. Nakipagkita si Lero kay Johan at nagtataka kung ano ang ginawa niya kay Rachel, ngunit sinabi ni Johan na siya ang gumawa ng sarili niyang desisyon. Iniisip ni Hats na utang nila ito kay Baam, kaya nagpa siya silang umakyat sa tore kasama si Rachel at dalhin siya sa tuktok ng tore. Sa kabilang banda, huminto si Lero sa pagiging isang test administrator at sinabi kay Quant na siya ay tinanggal din. Tinanong niya si Quant kung gusto niyang sumama sa kanya, at ipinahayag na aakyat siya sa tore upang mahanap ang katotohanan. Sinabi ni Johan na ang lahat ay naayon sa kanilang plano dahil ang lahat ng mga tao ng Zahad ay naniniwala na si Baam ay nasawi na, ngunit sa katotohanan, nakikita namin si Waryon na pumunta kay Baam, na buhay at protektado ng Shinsu. Nagising siya na nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya at kay Rachel, ngunit ipinaalala sa kanya ni Waryon na siya ang nagtulak sa kanya, at sinabi sa kanya ni Waryon na mayroon siyang potensyal na maging tagapagligtas at Diyos ng tore. Sinabi niya na kung gusto niyang maunawaan si Rachel, kailangan niyang maabot ang tuktok ng tore, at nag-aalok siya na sanayin siya. Sa palagay ni Baam ay wala sa itaas ang mga sagot, ngunit nagpa siya siyang umakyat sa tore at maghanap ng mga sagot sa kanyang sarili.